Guys, pinaka-dangerous na team pa rin daw ang Barangay Ginebra ngayong Commissioner's Cup. Kahit wala pang kasiguruhan na makakasalta sa top 4 ang Gin Kings, ay maraming naniniwala sila pa rin ang pinakamapanganib na team na pwedeng makalaban ng alinmang team na sasalta sa quarterfinals. Habang nakatutok ang tingin ng marami sa Magnolia at Phoenix na nangunguna sa team standings, maraming nagsasabi binabantayan din ng dalawang team na ito ang itinatakbo ng laro ng Barangay Ginebra. Dahil alam ng lahat kapag nakabuelo na ang mga bataan ni Coach Tim Cone ay mahirap nang pigilan ang mga mag-aalak. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mga ka-Republic, sa kasulukuyan ay magkasukob sa 4th and 5th place ang SMB at ang Barangay Ginebra sa team standings. Wala pang katiyakan kung opisyal silang makakasalta sa top 4 na makakakuha ng twice to beat bonus. Sa ngayon ay ang Magnolia Hotshots pa lang ang siguradong may twice to beat bonus sa bisa ng kanilang 9 wins and 1 loss record. Pumapangalwa ang Phoenix sa team standings pero tulad ng Meralco Bolts na nasa pangatlong pwesto kasama ang SMB at ang Ginebra ay kailangan pa rin nilang makipagbakbakan upang makapagbulsa ng twice to beat advantage. Base sa ating mga nakausap, some players and team insiders, ang apat na team na ito na nangunguna sa team standings ay nakabantay naman sa projection ng galaw ng Barangay Ginebra. Marami nga kasi ang naniniwalang very dangerous na kalaban ng Barangay Ginebra once na nakakuha na ang mga ito ng momentum. May mga player na nagsasabing kahit pansamantalang nawala si Justin Brownlee sa Ginebra ay halos hindi naman nabawasan ang husay ng team sa kabuuan. May mga galaw si Justin Brownlee na hindi makita ng mga fans kay Tony Bishop, ngunit aware ang ibang team sa lalim ng bench ng Gin Kings. Kaya nga nagkakaisa ang marami, pinaka-dangerous na kalaban pa rin ang Ginebra once na nakakuha na ang mga ito ng momentum. Lalo't nakabalik na nga si Scottie Thompson. Nang magkaroon ng minor knee injury si Thompson at ilang games na hindi nakapaglaro, dalawang sunod na talo ang natikman ng Ginebra sa kamay ng Phoenix at sister team SMB. Ngunit sa pagbabalik ng former MVP, dalawang sunod na panalo naman ang itinala ng mga bataan ni Coach Tim Cone. Laban ito sa dalawang mahigpit nilang karibal na Meralco Bolts at Talk and Tex. Parehong player of the game si Scottie Thompson sa nabanggit na mga laban. Kapag wala si Scottie Thompson, bumababa rin ang performance ng dalawang Ginebra star na sina Christian Standhardinger at Maverick Ahanmisi. Ngunit kapag nariyan ang former MVP, mataas din ang energy ng iba pa niyang mga kakampi. Patunay lamang ito na sa ngayon ay si Scottie Thompson na nga ang kinikilalang bagong leader ng Barangay Ginebra. Nasa unahan nga ng team standings ang Magnolia at sila pa lamang ang team na sigurado na sa twice to beat bonus. Ang mga sumunod na team ay may natitira pang tigda-dalawang laro at pagkatapos ng kanilang mga final games assignment, saka pa lang matitiyak kung sino ang tatlo pang mapalad na makakakuha ng twice to beat bonus. Maraming naniniwala malamang sa malamang ay isa ang Magnolia Hotshots sa dalawang team na didiretso sa finals. Hindi lang dahil sa 25-year-old nilang import na si Tyler Bay, kundi dahil na rin sa husay na ipinapakita nina Gio Halalon at Mark Baroka. Plus ang nagbabalik na si Ian Sanggalang. Pero ang pinakamalaking factor para sa akin ay si James Laput na talaga namang pinapahirapan ang big men ng ibang team. Nakita natin up close kung paano nahirapan kay James Laput ang Twin Tower ng Ginebra na sina Japit Aguilar at Christian Standhardinger sa huling Manila Clasico. Nanalo ang Magnolia sa game na iyon 93-91, although nagkaroon ng munting kontrobersya at may nasuspending referee. Sabi nga ni Paulie bago ang huling Manila Clasico, dangerous na team pa rin ang Ginebra kahit wala si Justin Brownlee. Lalo't isang mahusay na import din ang pumalit, si Tony Bishop. Saka mas lumalim din daw ang bench ng Barangay Ginebra sa pagdating naman ni Maverick Ahanmisi. Kung totoo ang bali-balitang magbabalik na nga si Justin Brownlee, ito kasi ang pahaging ni Snow Badwa,
lalong magiging dangerous ang mga mag-alak at hindi gugustuhin ng alinmang team na ang Gin Kings ang makalaban nila sa finals. Guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Ron Mark De Castro, si Gentle, Jose Rodrigo, Virgilio Martinez, Loribens Vlog, Rose Marijuan, Adrian Harabejo, Norman Flores, Happy New Year, Bruno Abilino Jr., Rene San Vicente, at si Perly Frias Rivera. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.